Good morning. Good morning world. Good morning mga kapatid. Good morning sa una-una. Good morning Lord Jesus Christ. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Simula po magbabasa muna ako na mag-pray po ako muna sa una-una sa Panginoon nang maghingi ako ng papasalamat at kapurihan dahil siya lang po ang makapangyarihan sa buong kumbaga sa heaven at sa lupa. Taas po natin ating kamay at mananalangin tayo. Lord Jesus Christ of Nazareth. Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa buhay, sa bawat umaga, sa bawat bukang liwayway na yung binibigay sa amin, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, itinataas ko ang iyong pangalang Jesus. Hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon. Lord, na makilala kanila, Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, na ikaw ang sasambahin, dahil ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Ikaw lang po ang karapat-dapat na sambahin ng bawat isa, Panginoon. Lord, hinihingi ko po, Panginoon, na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoon, mangusap ka sa amin sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa mga puso ng bawat isa, Panginoon. Na mahalin ka at papasukin ka sa mga puso namin, Panginoon. Na matagal ka nang kumakatok sa puso namin, Panginoon. Panginoon, hipuin mo ang lahat ng nanood nito ng live na to, Panginoon. Hindi ito aksidente, Panginoon, pero ito ang araw. This is the day that God, this is the time of God, this is the time. Lord, thank you. Thank you, Lord. Kung ano mang kaligayahan, Panginoon, ang nararamdaman ko ngayon, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, kung ano yun, Panginoon. Talaga po, Panginoon, Diyos kang buhay. Dahil binigyan ako ng pagkakataong lumabas na makapag-live dahil kailangan maisabi ko talaga ang iyong kabutihan dahil ikaw lang ang Diyos noon, ngayon na matagpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran at pagmamahal. Lord, balutin mo ako ng iyong banal na espiritu, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Ngayon ang lahat ng sasabihin ko, Panginoon, dito maramdaman ng bawat isa, Panginoon, sa puso namin na ikaw lang ang Diyos noon, ngayon ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob, na kung ano mang ginawa mo noon sa Old Testament, ngayon sa kasalukuyan, sa generasyon namin ngayon, ikaw pa rin ang Diyos namin. Maraming salamat. Ang lahat na ito ay hihiling ko sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, mag-share lang ako kasi binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na lumabas na kasi natusan akong pagpapa-inject. Pero talagang sabi ko kanina, Lord, paglabas ko after ng aking work, pero napakabuti ng Panginoon dahil sabi niya, anak, bakit mo bukas pa na kaya mo namang gawin na ngayon. Kaya sabi ng pharmacy, mag-antay daw ako ng 1 oras. Napakabuti ng Panginoon kasi akala ko mga kapatid, 10 minutes lang ako mag-aantay, pero napakabuti talaga ng Panginoon dahil bigyan ako ng 1 oras. Nandito pa ako sa labas ng pharmacy, nasa tabi. Ito po kasi babasahin ko lang, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon dahil nung time nung nagpe-pray ang basic, ang Holy Spirit, ang Alpha and Omega at ang Kappa Ministry, nagpe-pray kami. That time talagang yung ulap napakaitim. Tapos bigla siyang lumiwanag, bumuka. Talagang nakasulat doon yung Revelation 3:8. Babasahin ko sa inyo kung anong sinabi ng Panginoon. Alam ko ang mga ginagawa nyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinunod nyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makapagsasara. Ganito mga kapatid, ito kumbaga sa buhay ko, sa buhay ng basic, ng Holy Spirit, ng Alpha and Omega Radio Online. Ito po kami, wala po kaming wala po kaming kakayahan. Hindi po kami nag-aral ng theology, hindi po kami nag-aral ng alikabok lang kami, wala kami, pero binigyan kami ng Panginoon ng pagkakataon, binigyan kami ng Panginoon ng banal na espiritu kung bakit na naggawa ito. Mga kapatid,
mahirap ipaliwanag, pero ang Panginoong Diyos noon, ngayon at pagpakailanman. Kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, ano mang problema mo, ano mang sakit mo, ano mang kalagayan mo ngayon, nasa kulungan ka man, or nasa ospital ka man, na sinabi na ng doktor sa iyo, wala na, hanggang isang araw ka na lang, o isang linggo ka na, isang buwan. Kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil pag ikaw tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, sa puso mo, papasukin mo siya, at mag-repent ka, at huwag mo nang balikan ang iyong mga nagawang kasalanan. Bibigyan ka, bubuksan ng Panginoon ang pintuan. Mga kapatid, dahil sa grupo namin, mga kapatid, wala kaming kaalam-alam, wala kaming alam about sa, kumbaga isa lang ang may alam noon, si Ate Elsa, alam ni Ate Elsa yan. Ang sabi niya dati, nung nag-start kami, siguro naman, after 6 months, after 7 months, pwede na kayo mag-pray, kasi palagi na lang siya nagpe-pray, palagi siya nagbibigay ng Word of God. Pero napakabuti ng Panginoon, dahil hindi lang yun, kasi ang inisip namin hanggang pagbasa lang ng Biblia at pagdadasal lang sa bawat isa. Pero ang ginawa ng Panginoon ito ang ginawa ng Panginoon, na may mga miracle and signs and wonders sa grupo. At ngayong araw na to, talagang pinakita sa akin ng Panginoon, sa amin sa grupo, na siya ang Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, ano man wala kang alam mo, bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Hindi ka marunong magbasa, bibigyan ka niya ng karunungan para magbasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, we are in the last days. Hindi po kami dito na nagla-live para, alam mo, gusto naming i-share ang buhay na Diyos. Malapit na siya. Rapture is coming. Rapture is coming. Ay mga kapatid, ikaw na nanonood ngayon, wag mo nang isipin. Alam mo, wag ka nang mag-impok ng mga kayamanan, ng mga material dito sa lupa. Ang isipin mo, paano mo makakamtan ang internal life na sinasabi. Dahil lahat, anumang material mo dito, hindi mo madadala. Kapatid, ang kailangan ngayon ng Panginoon, ang iyong kaluluwa. Ang kailangan natin ngayon mga kapatid, ang ating spiritual life. Dahil pag ikaw ay namatay, yun lang pala ang simula ng iyong buhay. Andyan ang kanyang salita, ang kanyang Biblia. Andyan ang kanyang mga dapat nating sundin. Andyan ang kanyang mga utos. Kung ginawa noon sa mga propeta at sa mga ninuno natin noon, gagawin sa atin ngayon mga kapatid. Ang Diyos hindi nagbabago. Dahil nung araw na to, saka na lang namin ipapaliwanag, yung araw na to, yung ginawa noon kila Moises, ginawa ngayong araw na to. Maraming salamat Panginoon, dahil pinatunayan mo na wala kaming kakayahan. Alikabok nga lang kami dito sa lupa, Panginoon. Pero pinakita mo sa amin kung gaano kabuti, gaano kalaki ang iyong pagmamahal sa amin. Na hindi na pala namin kailangan, Panginoon, na mag-aral kami ng 6 na taon, 10 taon, para lang ma-preach ang iyong salita. Dahil Panginoon, nung umakyat ka sa langit, iniwan mo sa amin ang iyong banal na espiritu. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoong Hesukristo. At ang Diyos na buhay lang, mga kapatid, ang ating sambahin. Yung buhay, yung anytime ba, tulad kanina, nung sinabi namin na mag-pray, papakita sa amin, Lord, ipakita mo kung anong pinakita mo sa amin sa vision, sa prophecy, Panginoon, ipakita mo na masasaksihan ng mga tao. Ginawa mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hindi man nila nauunawan kung ano sinasabi ko ngayon sa iyo, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Darating, malapit na. Makipag-connect kayo dyan. Makinig kayo sa Alpha and Omega Radio Online, dahil yan ang ginawang channel ng Panginoon. Paano malocate ang mga tao sa Pilipinas, lalo pa ang mga kapamember. Pastor Joel, kung nasaan ka man sa kalagayan mo ngayon, mahal na mahal ka ng Diyos. Dahil alam ng Panginoong Diyos ang puso mo. Ang Diyos lang ang makakapag-judge sa iyo. Alam ng Panginoon. Dahil sa simula pa lang, kung paano ko pinaglaban ng kapa, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa blessing, mga kapatid, dahil nakita ko na ang puso ni Pastor Joel, na gusto lang niya, sinunod niya lang, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Sinunod niya lang yung dating ginawa. Pero Pastor Joel, God will release you as soon as possible.
Dahil alam ng Panginoon, ipag-pray natin ang lahat ng mga hindi nakakaunawa sa iyong gawain. Mga kapatid, lalo pa, i-direct ko to sa kapa members. Mga kapa members, hindi ito, kumbaga, talagang pinahintulot ng Panginoong Hesus na ipasara ang kapa. Dahil ang gusto ng Panginoong Hesus, tayo'y sa Kanya manumbalik. Yung Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and shall be added unto. Kumbaga, mga kapatid, unahin lang natin ang Panginoong Hesus. Unahin lang natin ang Panginoong Hesus, at ang lahat na yan ibibigay na lang. Ikaw, kapatid, na nag-file ng case, kapatid, lahat na nag-file ng case kagabi, pinagdasal ko, Lord, hipuin mo ang puso nila. Hipuin mo ang puso nila. Dahil mas lalo lang nilang pinahihirapan ang sarili nila, hindi yung ibang tao. Dahil habang tumatagal. Pero alam ng Panginoon, Lord, we are in the last days, Panginoon. Dahil gagamitin mo ang kapa ministry, paano ipalaganap ang iyong mga salita, ang iyong na ikaw ay buhay na Diyos. Maraming salamat sa buhay ng mga kagrupo, Ate Elsa, Sis Beverly, Bong Kagape, John Lee and Alan, Sir Randolph, lahat ng bumubuo ng basic, lahat ng pastor na nagigis sa amin, maraming salamat. Maraming salamat dahil sa kaunti na sinil nyo sa amin, talagang kumbaga andun ang banal na Espiritu ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, nandito. Mga kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, ano man ang kalagayan mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil ang Panginoong Hesus, mahal na mahal ka, mahal na mahal ako, mahal na mahal tayong lahat. Ang sabi ng Panginoon, manumbalik lang tayong magsisi o anumang mga salot na pinakikita sa amin diyan sa Pilipinas na mangyari, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Magbalik loob lang tayo sa Panginoong Hesus. Magbabago ang isip ng Panginoon dahil ganun niya tayo kamahal, dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung kanyang pinakamamahal na anak, binigay niya. Kaya mga kapatid, itinataas ko rin sa Panginoong Hesus ngayon ang ating President Duarte Duterte, as Tatay Digong, Lord, pinapanalangin ko, Lord, ipuin mo ang kanyang puso, Panginoon. Dahil ang pinasasabi ng Panginoon talaga sa kanya, magkaroon siya ng forgiveness sa puso. Lord, ikaw ang naglagay dyan kay President Duterte, na magkaroon lang siya ng kapatawaran sa puso niya, Panginoon. Lord, ikaw lang nakakaalam ng puso niya. Lahat ng mga senador, mga congressman, lahat ng media, Panginoon, hipuin mo na po sila na kwan sila ng balita, yung katotohanan lang. Mga kapatid, ikaw na binabayaran ka ngayon dyan, hindi ko alam, basta ngayon pinasasabi ng Panginoon ng Holy Spirit, ikaw media dyan, malaking TV station or mga radio station, ikaw ang kinakausap ngayon ng Panginoon. Alam mo yung perang tinatanggap mo, na binabayaran ka para manira ka ng kapwa mo, kapatid, hindi yan makakasalba ng iyong kaluluwa. Hindi ka makakasalba ng alam mo ba? Ikaw, may-ari ng TV station, radio station. Matakot ka sa Panginoong Hesus. Matakot ka sa Diyos na buhay. Ang ibalita nyo yung katotohanan. Dahil ang number one, ang alam mo nga nagpapasira sa isang tao, sa isang bansa, ang media. Bakit hindi puro kabutihan ng isang tao at kabutihan lamang ang inyong ipalita? Kapatid, aywan ko, basta yun ang sinabi ngayon sa akin na kayong mga media, kayong mga announcer, kayong mga reporter, magsabi kayo ng katotohanan. Makonsensya kayo. Alam nyo, pag kayo napunta sa dagat-dagatang apoy, hindi ka na makakahingi ng kapatawaran doon. Akala mo yung mga milyon mong tinatanggap ngayon sa mga politiko, sa mga naparasirahan ng isang tao? Kapatid, alam mo sa puso mo na ikaw tumatanggap ng milyon dyan na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon ang ginagawa mo. Alam mo ba yung ginagawa mo yung kapatid? Pati sa fourth generation ng iyong pamilya, ng iyong angkan. Akala mo ngayon, porque marami ka ng bahay, marami ka ng mansion, dahil sa pangangakil mo sa tao, para sira ng isang tao, kapatid. Ngayon, kung marinig mo man ang aking video, magsisi ka na. Hindi namin dito pinag-uusapan ng reliyon. Ang sinasabi namin dito, pinapakilala namin dito ang Diyos na buhay, yung Diyos na totoong buhay.
Dahil darating ang panahon, babalik ang Panginoon, huhusgahan tayong lahat. Ako makasalanan, tulad nyo rin. Pero andyan ang Panginoon, maghanda na maghingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Papatawarin tayo ng Panginoong Hesus. Kayong mga yun na sa gobyerno, yung mga sa gobyerno, na kayo ang binigyan ng Panginoon, hindi ba kayo naaawa sa mga tao? Sa mga taong Pilipino? Nagbibigay ang gobyerno ng pantulong sa mahihirap talaga. Pero saan napupunta sa mga bulsa nyo? Kapatid, na congressman, na senador, na mayor, na kapitan. Time. Lahat ng ating ginagawa may hangganan. Ngayon magpapakasasa kayo sa lahat ng binabayan sa inyo. Yung kinukurakot nyo. Kapatid, kawawa ang apo mo. Kawawa ang kapo-apuhan mo. Yan, dapat ang isipin mo, kapatid. Kawawa ang kaapu-apuhan mo. Hanggang ilang generation yan. Akala mo ba? Yung iiwanan mo sila, na magkuha sila golden spoon, kapatid. Ano mang kayaman ang mayroon ka. Ano mang million, ano mang mansyong mayroon ka. Ano mang lahat-lahat sa'yo na. Kapatid, hindi mo man naiisip? Yung hangin mo, ang hangin mong hininga, araw-araw, minuto, binabayaran mo ba sa Panginoong Hesus yan? Di ba? Hindi. Hindi mo binabayaran yan. Dapat isipin mo yun. Gawin mo sa kapwa mo. Gawin mo sa kapwa mo. Di ba? Nagmamayabang ka dahil mayaman ka, kapatid. Bakit? Yung inihinga mo ba? Bakit? Yung inihinga mo bang yung buhay na binibigay sa'yo araw-araw, minuto, yung buhay mo ngayon, sino bang nagbigay sa'yo niyan? Yung kayamanan mo? Yung kaibigan mo? Yung negosyo mo? Kapatid, we are in the last days. We are in the last days. Napakahirap. Kung nakikita nyo lang ang pinapakita sa amin, kung paano ka maghihingi ng tawad, andun ka na sa ilalim ng sa putik, sa laba, sa kwa ng yung init na naghihingi ka, Lord, patawarin mo ako, Lord. Kapatid, ngayon buhay ka pa. Ngayon nakakapanood ka pa to ng live na to. Magsisi ka na. Talikdan mo na ang iyong mga nagawang kasalanan. Tanggapin mo si Jesus sa puso mo, sa buhay mo. At tinataas ko rin ngayon ang lahat ng Kristiyano, mga kapatid, magmahala na tayo. Yung mga pare, pastor, lahat mga nagsiserve sa Panginoong Hesus, sabihin na natin ang katotohanan, mga kapatid. Hindi na puro pera ang nasa isip natin. Mostly talaga. Hindi naman wala akong kinuha nito. Mostly ang lahat ng religion. We are the prosperous. Kapatid, ituro natin ang pananampalataya, ang kaligtasan. Paano maliligtas ang isang tao? Kapatid, kaibigan, kaaway, hindi makita sa kaaway, na nanonood ng aking live ngayon. Kapatid, napakabuti ng Panginoong Hesus. Alam nyo ba, umiiyak na siya ng dugo, nagmamakaawa. Anak, hirap na ako sa mundo. Hirap na ako sa mundo. Binigay ko ng aking bugtong na anak. Hindi pa rin kayo naniniwala. Kailan pa kayo maniniwala? Nung namatay ka na? Pag namatay ka na, kahit alam mo ba, mga kapatid, kahit 2 million pang ginastos mo dyan sa kabaong, yung nagpagawa ka pa ng muli sa'yo, wala yan, kapatid. Ang isipin mo yung kaluluwa mo. Kahit plywood lang yan nung namatay ka, or binalutan ka lang ng tela at nilibing ka sa lupa, kung ang kaluluwa mo naman nasa Panginoon, kilala mo ang Panginoon Hesus sa nagsisi ka, kapatid. Hindi ito, kapatid, napapakita mo, oy, ito kailangan magpatawa, namatay, kailangan may pahanda, magpadasal. Kapatid, hindi. Habang buhay ka, kapatid, andyan ang Biblia. Ang dami-dami na nating mga biniling libro. Ang dami-dami nating binabasa, pero ang Biblia natin, inaalikabok. Kapatid, God, He's coming. Malapit na siyang dumating. Kahit sabihin nyo man akong si Raulo, I don't care. Basta alam ko, ngayong araw na to, lahat ng pinakita sa akin ng Panginoon, lahat ng sinabi sa akin, today, pinakita niya na totoo, anak. Bakit ka pa nagdadoubt, anak?
Yung mga lahat ng pinakikita ko sa iyo. Yung isang bagay na yun, alam mo bang, ngayon, kumbaga, it's my birthday. Lord, thank you dahil talagang ngayong araw na to, alam nyo, sa grupo ng Basic, Holy Spirit, Alpha and Omega, Pastor, Sir Randolph, alam nyo, ngayong araw na to, Lord, talagang ikaw ang buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay. Lord, sana kung paano ka namin nakilala, Lord, hipuin mo, Lord, ang bawat puso, Panginoon, ng mga Pilipino, Panginoon, hindi lang Pilipino, Panginoon. Lahat ng buong mundo, Panginoon, nakilalanin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na binigyan ng pagkakataon na makapunta ako sa isang propeta mo, Panginoon. Lord, ginamit mo akong channel, paano nabuo to, paano kami nag-connect, Panginoon. Tinataas ko to, Panginoon, sa kapurihan mo pa lang, Panginoon. Ikaw lang, kapurihan mo lang, Panginoon. Lord, sa kaunting ito nga, binigay mo sa Revelation 3:8, kaunti lang ang kakayahan namin, Panginoon. Pero, Panginoon, andyan ka. Ikaw ang nagbukas ng mga pintuan. Paano ma-open yung magkaroon ng radio, Alpha and Omega Radio Online. Panginoon, ang layo namin bawat isa, through virtual lang kami, Panginoon. Pero, Panginoon, pinakita mo sa amin, Panginoon. Andoon ang presensya mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At saka may ito, babasahin ko lang ang isang verse na total kasi ito binigay sa akin. Isang yung sa Revelation, babasahin ko mga kapatid. Yung Revelation 1:4-8. Kasi itong verse na to talagang yung pinakita sa akin ng Panginoon at nagawa talaga ito. Ngayong araw to, nasa buhay. Ito, mula kay Juan para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asya. Ang Pilipinas ba, di ba? Parte ng Asya yan. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu at kay Jesucristo. Kung tungkol sa Diyos, siya ay hindi nagbabago ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 Espiritu, siya ay nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Jesucristo, siya ang mapagkakatiwalang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya rin ang namuno sa lahat ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos sa kanyang Ama. Sa kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Magsipaghanda kayo. Mga kapatid, itong na to, magsipaghanda kayo. Salita ito ng Diyos, ha? Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa ulap. Makikita siya ng mga lahat ng tao, pati na ang mga pumatay sa kanya, at iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay paparusahan niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon. At maging sa inaharap. Kaya sinasabi niya, ako ang Alpha and Omega. Lord, maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Lord, kanina yung mga pinagsasabi ko, Lord, ito, nasa Biblia yan. Kapatid, hindi ako makikipagtalo sa'yo. Ikaw, pastor, alam ko ngayon may pastor na nanonood sa akin. Brad, hindi ako nakikipagkumpetensya sa'yo. Ako'y sumusunod lang sa ipinauutos sa akin ng Panginoon. Naihayag ko na ang Diyos noon ngayon at magpakailanman ay siya. Yung buhay. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Mga kapatid, maraming salamat. Dahil hindi ako magpapahaba ng aking live. Talagang gusto ko lang i-release yung ngayong araw na to. This is the day that God has made. You know, napakasarap ng buhay, mga kapatid. Isa ka lang ordinaryo. Kumbaga tayo sa basic, tayo mga basic, Holy Spirit, Global, and Kappa Ministry, at the Alpha and Omega Radio Online. Mga kapatid, tayo yung pari, yung sinasabi dito sa pahayag. Tayo ang pari na sinasabi na maglingkod tayo. Iskuha natin ang salita ng Diyos. Isabihin natin. You know, isa sa testimony lang ng buhay natin, yung pagbabagong ginawa sa buhay natin, yun, napakapa na yun, na kumbaga makikita ka ng isang tao. Alam mo, pag nag-open na, ito, baka bukas o Sir Bong Kagape, God will use you mightily. God will use you mightily. Kaya ang gagawing channel, magiging channel sa mga media to tell the truth. To tell the truth. The truth will set us free, mga kapatid.
Ngayon, ako, I feel, I feel fire. But mga kapatid, magkukonek na lang po kayo kung mga nanood ngayon, magkukonek po kayo sa Basic Ministry, Holy Spirit Global Ministry, sa Kapa Ministry. Yan po sa Pilipinas, sa Alpha and Omega Online Radio. Makinig po kayo. Pagpapalain kayo ng Panginoong Hesus. Kapatid, ano man ang sitwasyon mo sa kasalukuyan, God is good all the time. Hindi matutumbasan ng pera. Hindi matutumbasan ng pera. Marami nang pinakita. Kailan nagsimula kami? January, February. Alam mo dito, kanina lang, yung pinag-pray, yung isang bata, Sis Beverly. Diba, pinakita? Paano yun? May sakit sa puso, lumabas na. Diba? God is good. Kung kailangan mo ng healing and deliverance, pero wag mo munang, ikaw kapatid na nanonood ngayon, wag mo munang isipin yung healing and deliverance. Tanggapin mo muna ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Tignan mo. Ako, maraming nanonood sa akin ngayon. Ay, naku, si ate yan, ganun. Wag mong isipin, wag mong tignan ang aking nakaraan, kapatid. Kasi ang nakaraan ko, pag ang tinignan mo ang nakaraan ko, hindi yan spirit ng Panginoon. Kumbaga, ang pumapasok sa utak mo ay ang demonyo. Pag inisip mo ang nakaraan ko, ay naku, sino si Melody nagtutok na yan? Ganito. Kapatid, yung araw na to nanonood ka, hindi ito aksidente. Tinatawag ka na ng Panginoon. Rapture time is coming. Ngayon, nag-aabala tayo. Ay, anong ipapamana kong mansion sa anak ko? Anong ipapamana kong milyones sa pamilya ko, sa nanay ko, sa anak ko, sa apo ko? Kapatid, ang isipin mo ngayon kung paano mo ipamana ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Darating ang panahon, kaya mo ba sa harap mo? Puputulan ng anak mo ang ulo? Tatanungin sa'yo, sino bang Hesus mo? Oh. Kung ididinay mo si Hesus, puputulan na. Kumbaga, pag ididinay mo si Hesus, darating. Kumbaga, matitikman mo yung sinasabing kapanahonan ng Antichrist, yung mga 666. Kapatid, ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip ka na. Hindi ba kayo nagtataka? Yung nangyari sa COVID? Wala na. Kung wala kang puso sa wala kang Panginoong Jesucristo sa puso mo, kapatid, magpapakamatay ka na. Ikaw ba naman sa nangyayari ngayon? May pera ka. Nagagamit mo bang eroplano mo? Nagagamit mo bang mga sasakyan mo? Di ba wala? Andiyan ka lang sa 4 na sulok ng iyong bahay. Kapatid, ang kailangan natin ngayong yung sikapin natin, ipamana natin, iiwan natin sa ating mga magulang, sa ating kapatid, sa ating nanay, sa ating pamilya, sa mga kaibigan, yung ipakilala natin ang Panginoong Hesus na buhay. Ang Panginoong Hesus na buhay. Kaya, maraming salamat. At ako'y mananalangin na lang sa salvation prayer. Kung sino mang tatanggap ngayon, kapatid, sumunod ka sa maikling panalangin. Ito'y panalangin mula sa puso. Lord Jesus, Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Isang taong makasalanan, Panginoon. Panginoon, makasalanan ako mula pa nang ako'y sa sinapupunan ng aking tiyan ng aking magulang, Panginoon. Lord, lumalapit ako sa iyo na ako'y iyong patawarin, Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang ngayong sa kasalukuyang oras nito, Panginoon. Panginoon, gusto kong lumapit sa iyo, Panginoon. Natanggapin kita dito sa puso ko, Panginoon, na maging ikaw ang aking Diyos na tagapagligtas. Na aking Diyos na aking Diyos na magiging sandalan sa aking pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Lord, isama mo ako sa iyong banal na aklat. Isama mo ako sa iyong kaharian, Panginoon. Panginoon, sa araw na to, ikaw ang aking personal Savior, ang aking Panginoong Hesus. Panginoon, ikaw lamang, Panginoon. Gabayan mo po ako, Panginoon, sa aking lahat na mga gawin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Yung pagdanak ng iyong dugo sa cross ng Calvary, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran at sa pagbayad ng aking mga kasalanan, Panginoon. Na mula nung namatay ka, na ibinuhos mo ang iyong dugo, Panginoon, na wala na kaming kasalanan. Aking hinihiling mo na lang, Panginoon, ngayon, natanggapin ka sa aming puso. Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon. Na ikaw na ang magiging aking Panginoon. Lord, ngayon, gabayan mo po ako, Panginoon, na ikaw tinanggap ko sa aking puso na aking tagapagligtas at aking Panginoon.
Gabayan mo po ako ngayon at nang makasunod ako sa iyo, Panginoon, sa iyong mga kabanalan at kautusan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo sa araw na ito, Panginoon, na tinanggap kita sa puso ko, Panginoon. Panginoong Jesus, ako'y nagpupuri at nagagalak, Panginoon, na ako'y nalukit dito sa isa live na to. Panginoon, maraming salamat. Dahil, ang sabi nga, Panginoon, pag ikaw aming tinanggap, ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo, ang sinabi mo ba noon, umalis man ako, ay peace, ang kapayapaan iiwan ko sa inyo. Kapatid, maraming salamat ngayon, Panginoon, dahil natagpuan kong kapayapaan yung iniwan mo sa amin. Maraming salamat. Ikaw, kapatid, na sumunod to sa pandasal ko, kumbaga, ito ang nilid ng Panginoon. Ito at isisil ko. Panginoon, yung sino mang nakinig ngayon, Panginoon, dito sa dasal na ito, Panginoon, I sealed in the blood of Jesus, Panginoon. Lord, gumalaw ka sa buhay niya, Panginoon. Hipuin mo ang puso niya, Panginoon. Lord, na ikaw ang unahin niya, Lord. Dahil ang mga material na bagay, Panginoon, hindi makakasalba ng kanyang kaluluwa. Panginoon, ikaw na ang unahin niya, Panginoon. Maraming salamat sa oras na to, Panginoon. Nangusap ka sa amin, Panginoon. Ang lahat na ito ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, mga kapatid. Mag-connect na lang po kayo sa basic, sa Holy Spirit. Every month, alos every day ho, mayroon kaming guest speaker na pastor at mga brothers. Mag-closing prayer na ako sa lahat. Lord Jesus Christ, maraming salamat, Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Panginoong Isus, tinataas ko sa iyong, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon, na napawiin mo na, Panginoon, ang coronavirus, Panginoon. Panginoon, ang sabi mo nga, pag kami tumanggap sa iyo, Panginoon, anumang mga sakit na yan, o anumang mga virus, hindi kami tatalaban, Panginoon. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aming pamilya, ang aking pamilya, Panginoon, ang aking buong angkan, ang bawat pamilya ng mga nanonood at ang buong pamilya ng Basic, ng Holy Spirit, ng Global, ng Alpha and Omega Radio Online, Panginoon. Lahat ng pastor nagigis sa amin, Panginoon. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming presidente. Bigyan mo siya ng kalusugan, Panginoon, na matapos niya ang kanyang termino, Panginoon. Na magkaroon siya ng kapatawaran sa puso niya. Na mapatawad niya mga taong nagkasala sa kanya. Dahil ang sabi mo nga, Panginoon, pag hindi namin napatawad ang taong nagkasala sa amin, hindi mo rin kami papatawarin. At itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang buhay ni Pastor Joel, Panginoon. Ikaw lang po ang nakakaalam sa buhay niya, Panginoon. Grabe, Panginoon, ang ginawa ng mga tao, ng mga media, Panginoon. Pero, Panginoon, alam kong itataas mo ang taong ito, Panginoon. Panginoon, ang buong pamilya niya, Panginoon, itinataas ko, Panginoon. Nung time na nahuli siya, Panginoon, pinakita mo sa akin na hindi siya namatay, Panginoon. Alam ko, Panginoon, dahil nung time na pinasara ang kapa, may binigay kang salita mo, pinangahawakan ko yan, Panginoon. Panginoon, dahil pag lumabas si Pastor Joel, Panginoon, maraming tao, maraming manunumbalik, hindi sa pera, Panginoon, kung hindi ang kanyang isa sa buhay, Panginoon, na maidala sila sa iyong paanan. Maraming salamat sa buhay niya at sa buong pamilya niya. At tinataas ko rin ang buong media, ang lahat ng reporter, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, Panginoon. Katotohanan lang po. Itinataas ko rin sa iyo si President Trump, Panginoon. Na you tell me, pinakita mo sa akin, victory is Trump. Na Panginoon, na siya yung nung isang araw, pinakita mo na binalutan mo siya ng mga angel, na kahit ganong mga pagsubok na binigay mo sa kanya. Noong time, Panginoon, na naging positive siya, Panginoon, pinakita mo sa akin, pinakita mo prophecy, Panginoon, na kailangan namin ipagdasal. Noong araw din yun, naging positive siya, pero Panginoon, nilabas mo siya after 3 days, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil noon pa lang, kahit hindi ako Amerikana, Panginoon, pinakita mo ang spirit ni Trump. I love the spirit of Trump. Lord, maraming salamat. Gabayan mo siya, Panginoon. Dahil, Panginoon, isa siya sa magpuprotekta dito sa earth, sa mga Christian people. Lord, itinataas ko rin sa iyo ang buhay ni Prophet TV Joshua. Lahat ng bigyan mo pa siya ng mahabang buhay, Panginoon. Dahil, Panginoon, nung time na nakilata ko to, yung taong ito, siya ang ginawang spiritual father ko dito sa earth, Panginoon. Maraming salamat sa buhay niya, sa Emmanuel TV partner. Ang sarap talaga, Panginoon, yung sabi mo na,
pag ikaw talaga sumunod sa Kanya, mula naging Emmanuel TV partner ako, Panginoon, inalagaan mo ako, Panginoon, ang pamilya ko, Panginoon, sa lahat man sa pera, Panginoon, pero yung kapayapaan, yung pagmamahal sa'yo, maraming salamat, Panginoon. Tinataas ko rin sa'yo, Panginoon, yung sila Prince BLMC, yung lahat ng mga servant mo, Panginoon, pagpalain mo po sila na mag-preach sila ng yung kabutihan at katotohanan. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang lahat ng sa buong mundo, Panginoon, general, Panginoon, peace, love, Panginoon, pagmamahal sa isa, pagkakaisa, dahil, Panginoon, pag nagmahalan kami, Panginoon, wala pong gulo, walang away, kapayapaan, Panginoon, dahil yun ang inyong iniwan sa amin, pagmamahal. God is love, love is God, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Balutin mo kami yung banal na Espiritu. Balutin mo kami ng yung banal na dugo, Panginoon. Mula ulo hanggang talampas. Ikaw na may karamdaman ngayon, Panginoon. I-heal mo, Panginoon, ngayong oras na to, yung mga nakinig at nanood na to, kung anumang karamdamang mayroon siya, Panginoon. I rebuke it. Ang lahat ng Espiritong hindi sa iyo, Panginoon, alisin mo sa taong ito at ibigay mo, Panginoon, yung Espiritong nasa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Javerlita, Panginoon, at ni Ate Elsa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat ngayong araw na to, Panginoon. You anoint him. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor ni Bong Kagapi, ni Alan at ni John Lee, na ipinakita mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ang totoong Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon. Kami po'y nagsusumamo na bago ka man dumating, na hanggang sa pagdating mo, ay kami, kumbaga andito kami, Panginoon, na isa kami sa madadala mo at makakapag, pa kami ng mga kaluluwa, Panginoon, na maibalik sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sinataas ko rin sa iyo si Sir Randall, Panginoon. Gabayan mo pa siya, Panginoon, na makapag-share pa siya sa mga kapamember. Tinataas ko rin ang mga kapamember, Panginoon, na tanggapin kanila sa kanilang mga puso. Anumang mga pasakit, paghihirap ngayon, mga dinanas nila, dahil ang mga pera nila sa kapa. Panginoon, ipuin mo ang bawat isa, ang puso nila, Panginoon. Ang lahat na ito ay inihiling ko sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Bye-bye na, mga kapatid. God bless you all. And Jesus love us.